Pakita natin tong balitang to at reaksyonan na din. Sige, pasok. Commission for Infrastructure, si House Majority Leader Sandro Marcos. Habang si Congressman Pulong Duterte naman, ayaw raw humarap sa ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Diba? Ang tapang-tapang nila. Si Sandro Marcos humarap sa ICI. Si Duterte humarap sa ICI. O ngayon, sasabihin niyo sa akin, Dada, wala naman palang silbi yung ICI. Hindi naman pala kaya nung ICI makapagpakulong. O bakit hindi umatin si Pulong doon? Wala naman palang kayang gawin yung ICI kay Pulong. Ang problema kasi dito, pag nagpunta si Pulong dyan, pwede nilang gisahin si Pulong tas ilabas nila sa media yung panggigisa nila kay Pulong. Kasi pwedeng gisahin nila si Pulong tapos si Sandro hindi nila gisahin. Kasi nga, weaponized itong ICI na ito na imbestigahan ng malaliman yung mga kalaban nila. Pero pag sila yung iniimbestigahan, wala pa isang oras, lalabas na yan, magpapapreskon na yan. So, ang sabi ni dito ni Pulong, bakit ako pupunta sa inyo? Putanginan nyo. Wala naman silbi yan. Kayo nagbuo niyan, tas pupunta ako dyan. Kalaban, kumbaga, putya, alam ko nang aambushin nyo ko dyan, dadaan pa ba ako dyan? Di ba? Meron na nakaposisyon diyan na mga mga kalaban, nakatutok na yung baril doon sa kalsada, dadaan ka ron, babariling ka nun. Alam ko na, dadaan pa ako ron kung di ba naman ako gago. Siyempre hindi na ako pupunta diyan. I will not give you an opportunity para babuyin ako. Now, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na functional naman. Ano yun? Merong NBI, merong ombudsman, merong ganito, merong ganyan. ACOA, at kung ano-ano pa. O, doon tayo. Doon tayo pumunta. O kung may problema kayo sa syudad ko, nanggaling na dito ang ICI. Anong rekomendasyon ng ICI? O, di ipasa nyo na yung rekomendasyon nyo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, kung saan nyo gusto. May investigasyon na kayong ginagawa rito. Sinabi ko naman sa inyo, ayan, DPWH, investigahan nyo yung DPWH dito. Tingnan nyo kung palpak yung mga proyekto dito. Di ba hanggang ngayon wala naman kayong masabi na palpak yung mga proyekto? Sino ang mga nagpapakalat ng peking mga balita ngayon? Sila Tinyo. Tingnan mo, si Tinyo, yung gagong pumalit kay Franz Castro na convicted na na child abuser. Nagsasampa siya ng petisyon sa ICI para imbestigahan si Pulong. Kasi may plano talaga yung mga yan. Aambushin nila Kumbaga ganito ang gagawin niyan. Ako, si Tinyo, si Pulong. Tapos yung ICI yung mga ambush. Ako si Tinyo, iimbitahan ko si Pulong. Pare, birthday ko. Punta ka naman dito sa akin. Punta ka dito sa akin. Sira yung kalsada doon sa may sitio 8, dumaan ka sa may sitio 6. Mas shortcut yun Doon ka dumaan, papunta sa bahay ha. Tapos nandoon. Si Pulong naman tanga, dadaan doon. Nandoon yung aambush sa kanya. Patay siya pag dumaan siya doon. So sa tingin niyo dadaan si Pulong sa talino niyan, dadaan niya sa patibong nila. Kasi nga mayroon may connivance na ang komunista at saka ang gobyerno talaga. Nagsasanib puwersa na yan para kanain etong mga Duterte. True enough. Kasi may proper mayroon namang ombudsman. Ba't hindi doon magpunta sa ombudsman si Tinyo? Kung meron naman siya mga napakaraming ebidensya, kasi ang ginagawa niya, meron siyang sinasabi na si Pulong may mga ganitong problema sa budget. Dadali niya sa ICI para imbestigahan ng ICI at yung ICI makakuha ng additional na ebidensya. Walang ebidensya si Tinyo. Kaya siya humihingi ng tulong sa ICI para magkaroon ng ebidensya yung lahat ng mga pinagsasasabi niya. Kasi hindi siya pwedeng dumiretso sa ombudsman. Bakit? Kailangan kasi pag dumiretso ka sa ombudsman, nagreklamo ka doon, kompleto ka ng ebidensya. Wala siyang ebidensya. Walang ebidensya si Tinyo, kaya nga nagpapatulong siya sa ICI para makagather ng evidence. Gago, di ba? Hindi nyo kami kaya. Sabi ko nga sa inyo mga ulol kayo. Diretso. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Sumalang na sa pagdinig sa Independent Commission. Tangina, kurap ng kurap sabog na sabog. Sige, utangin na nyo, wag nyo ihinto hanggang sa putasinghutin nyo lahat. For Infrastructure si Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Pero ang live stream ng hearing tumagal lang ng ilang minuto. Humiling kasi ng executive session ang abogado niya para malaya raw makapagbigay ng impormasyon ang kongresista. We again request that for an executive session for Congressman Marcos. We grant your request, so we will adjourn this. Tignan mo, sino yung mga miyembro nito?
Si Azurin, puta, anong credentials ni Azurin para maging ano siya, maging investigador siya ng ano, ng korupsyon. Hindi naman siya taga-COA, hindi naman siya wala. Kasi tingnan mo itong ano, itong Babe Singson, yung tatlo na ito, dating justice sa Supreme Court. Ito, may mga alam to, pero ito si Azurin, anong ginagawa niyan diyan? Pugin ang ina niyan, pag pinag-recite mo yan, matataiyan diyan. Kaya alam mo ito, kabubuhan lang tong ano na to. Kita mo nga yung opisina nila, putang ina yan, lame-lamesa lang. Inan yan. Alam mong palabas lang O yan, parang isang kwarto, tinanggalan ng mga mesa, nilagyan ng mesang mahaba, isang mesang maiklit. Putang ina yan, kung ako taga ibang bansa, tapos titingnan ko yung nag-iimbestiga ng korupsyon, parang putang ina, kubo-kubo lang. Hindi talaga ako maniniwala sa investigasyon yan. Pucha yan. Sabi ko nga sa inyo, ginawa lang talaga ito usually, yung mga ibang bansa, pag may mga ganito, gagawa yan ng isang lugar na talagang fit dyan sa investigasyon nila. Pero ito hindi kwarto lang to, parang pucha, dating kainan lang to tapos nilagyan lang nila ng lamesa, tapos yun na yun Hindi man nag-effort Alam natin talaga na wala talaga ito, wala sa puso nila na solusyonan itong issue ng corruption dito. Matatapos na lang yung termino ni Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, pagtapos yan, lilipad yan ng ibang bansa, puta, hindi nyo na mahahabol yan. Maniwala kayo. And go into executive session. Pumayag naman ng kongresista na ilabas ang video recording ng testimonya niya sa ICI. Ayon kay Congressman Sandro, hindi siya ipinatawag ng komisyon. Hindi rin daw siya paksa ng anumang investigasyon. Voluntaryo siyang humarap sa pagdinig. Di ba gagong-gago? Voluntaryo kang humarap doon. Putang ina niyan, hindi ka nila pinapatawag. Voluntaryo kang haharap doon. Kung ako, pumunta ka sa bahay ko, hindi kita iniimbita. Puta, in-expect mo may handa ako para sa'yo. Ito, bahay ko. Nandiyan dyan ako, nakaganito ako. Puta, kumatok ka, pagbukas mo. Oy, boss, nandito ako. Kahit ayaw mo, pumunta ako sa bahay mo, makikikain ako. Tanga ka pala Paano kang mong ine-expect na may pagkain dito? Hindi man kita inimbita, hindi ko nga alam na darating ka ngayon. Alam mo yung kung bakit yun yung sinasabi ko? Tang inang yan, pupunta si Sandro sa ICI. Hindi siya pinapatawag ng ICI. Ibig sabihin, walang itatanong ICI sa kanya. Walang nakahandang tanong ang ICI para imbestigahan siya kasi nga hindi naman siya dapat imbestigahan ng ICI. Bakit hindi niya antayin na yung ICI ang magpatawag sa kanya? Kasi kapag ICI ang nagpatawag sa'yo, merong nakaredy yung ICI na itatanong sa'yo. May nakita yung ICI na kailangan mong ipaliwanag. Ganon din pag pinatawag kita sa bahay ko. Sigurado ko maghahanda ako ng something, soft drinks, ensimada, pandekoko. Pagdating mo rito, kakain ka. Inimbita kita Pero kung pumunta ka sa bahay ko, wala akong handa. Kumatok ka dyan, tas makikikain ka, kokotongan talaga kita. So ibig sabihin, kagaguhan tong pagpunta ni Sandro sa ICI. Bakit? Walang nakahandang tanong ang ICI sa kanya. Hindi naman siya imbitado Pumunta ng ICI si tanga. Nandito ako ngayon para imbestigahan nyo ko. Anong iimbestigahan namin? Kasi sinabi ni Saldico na meron daw akong ninakaw na ganitong halaga. Hindi naman yan totoo. Anong magiging rebuttal questions ng ICI? Hindi nga siya imbitado O di sasabihin ng ICI, ganun ba? So wala kang kinalaman doon. So hindi totoo yun. O di tapos na usapan, putang ina nyo, ninoko nyo tao. Tangina nyo, hindi kayo mo nanalo talaga sa katarantaduhan namin. Lalo na sa kaululan ko, hindi kayo ubra sa akin dahil kupal ako Tangina, di ba? Kayo, isipin nyo, tama ba yung sinasabi ko? Pupunta ka sa isang pagdiriwang na hindi ka imbitado? May ihahanda ba sila para sa'yo? Wala. So may nakahanda bang tanong, investigasyon ang ICI kay Sandro? Wala, kasi hindi naman siya inimbita doon in the first place. Ngayon, si Pulong Duterte, inimbita siya. Anong ibig sabihin? May nakaredy ang ICI na mga itatanong sa kanya. Kasi siya yung inimbita Tama? Magkaiba yun. So iba yung nagpunta ron. Iba yung nagpunta ron na hindi naman imbitado doon sa iniimbitahan. Kasi yung iniimbitahan, nakaredy ang mga yan.
Naka-ready yung mga armas nilang pang ambush sa'yo. Diretso. Ang ICI para makatulong sa investigasyon sa flood control scandal. Wala po akong tinatago. So, ngiting-ngiti si Gago. Ngiting-ngiti si Gago kasi nga alam niya hindi naman ready yung mga tao magtanong sa kanya. Paglabas niya dyan, vindicated na siya. Kasi nga, umatin ako sa ICI. Natanong ka ba? Hindi. Bakit? Wala sila na ready tanong kasi biglaan lang ako nagpunta rito. I'm happy to assist them in any way, shape, or form. Assist them in what? Ina niyan, hindi. Inassist mo sila saan? Hindi ka nga inimbitahan dyan Hindi nga nila gusto yung antayin mo na makakuha sila ng sapat na mga itatanong sa'yo bago ka magpunta. Hindi yung bigla kang pupunta dyan tapos bati-bati na. Hindi ganun yun. Matatanda ang pinaratangan siya ni dating Congressman Zaldico na nagsingit ng 50 billion pesos sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Pero tulad ng pagtanggi ni Congressman Sandro noon, muli niyang iginiit na kasinungalingan ang mga alegasyon ni Ko. It's pure fabrication and pure lies. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? So dito talaga makikita mo, gago talaga to si Sandro Marcos. Ang tingin talaga nila sa mga Duterte kalaban. Ang tingin talaga nila sa mga Duterte kalaban. Kasi bakit ako maglalagay ng project doon? Tanga, yun na nga yun Bakit ka maglalagay ng project doon, ikalaban mo yun? Ibig sabihin, ghost project yung ilalagay mo sa Davao. Planted yun. Planted yun. Halimbawa, ganito. Maglagay ka ng project sa Davao. Pondohan mo. Siyempre, ang naka-ano dyan, DPWH. Pero wag nating, sabihin mo na yung project dun sa Davao, gawin, pero wag mong lagyan ng pera para hindi matuloy. Putang ina niyan, ghost project yan. Magkakaroon ngayon ng ghost project sa Davao. Diba? So, he's setting up Davao to fail. Huling-huli ka dito. Alam mo, Sandro Marcos, maling-mali pa nga yung sinabi mo na mga nakatira doon Duterte. Actually, hindi naman Duterte ang may-ari ng Davao City. Hindi po nila pag-aari ang Davao. Ang mga nasa Davao po, mga Pilipino yan, na supposedly pinagsisilbi-servisyohan ng tatay mo, regardless kung anong political color. Dito mo makikita talagang bobot mga puki ng inatong mga Marcos na ito. Na ang trato talaga nila sa mga taga Davao, kalaban. Kahit na yung mga taga Davao nagbabayad ng buwis, law-abiding citizen, feeling nila na yung mga taga Davao anak lahat ni Pangulong Duterte yan. Mali talaga yun, Sandro Marcos. Kasi presidente tatay mo ng buong Pilipinas. Hindi lang siya presidente ng mga loyalistang tanga. Presidente po siya ng lahat ng mga Pilipino. Kaya papaano mo masasabi na itong pamilya nito magsiservisyo para sa bayan kung sinasabi nila na yung mga alyado ng mga Duterte kalaban nila? Plain and simple tong sinabi ni Sandro Ba't ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Alam natin kung sino nakatira doon. Tanga-tanga talaga Tanga talaga. Dapat ang sinabi mo, bakit ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Hindi man ako taga Davao. Si congressman ako ng distrito ko. Dapat ang focus ko, distrito ko. Ba't ako maglalagay sa ibang lugar? Common sense dictates na I'm the representative of Ilocos Norte District 1. So dapat lahat ng proyekto ko pang District 1. Kaya nga lang kasi, ang laki nung perang kinuha mo. Na kung ilalagay mo yun sa distrito mo, mahuhuli ka. Kaya, sige, ilagay na lang natin sa ibang mga distrito, pero akin yan, Akin yan, Akin yan. Basta ilagay mo lang dyan sa listahan, akin yan. Kasi ICI na mismo nagsasabi na hindi nagtutugma yung mga proyekto niya sa distrito niya doon sa insertion niya. So double black eye siya dito. Pinakita niya na ang politika talaga ng mga Marcos is para lang sa mga kaibigan kaloyalista nila. Pag kalaban na nila, putyang ina, hindi na nila tutulungan yan. Matutuwa pa nga sana sa yung tao Actually, naglagay ako ng insertion
sa Davao City. O dapat nga doon lang ako sa distrito ko pero naglagay ako sa Davao kasi nakita ko may problema din doon. Pero kung di ka ba naman bobo, maglalagay ka ng proyekto sa Davao, di sana pinadaan mo yun sa congressman nung distrito na paglalagyan mo ng proyekto na yun. O hindi ba? So dito pa lang may malalaman mo na talaga na putsang inan to, may kalokohan talagang ginagawa ito. O sabi niya hindi daw siya maglalagay ng ano sa Davao, ng proyekto sa Davao. Pero yung tatay niya inaangkin yung proyekto ng mga Duterte sa Davao. Yung Bukana na tulay. Inaangkin ng tatay niya, kanila daw yun 2023 ulol. Tayo na 2018, 2020, 2018 pa yan inasikaso ng Davao ni Pangulong Duterte. Actually pinatitigil nga lahat ng mga Chinese funded na mga ito donated to lahat ng mga Chinese funded na mga infrastructure pinatigil ng tatay mo. Nakiusap lang si Inday na itong Bukana at saka yung Samal Bridge wag nang idamay kasi yun lang yung malaking maitutulong noon sa probinsya ng Davao. Kaya yun lang yung nagtuloy. Pero lahat ng mga infra na yan, nagsimula yung planning niya nung panahon ni Pangulong Duterte, pati yung subway. Panahon ni Pangulong Duterte yan, nag-groundbreaking lang yan sa panahon ng tatay mo, pero lahat nung usapan, kontrata, kwentuhan, nagsimula nung panahon ni Pangulong Duterte. Putangin na nyo. Lahat na lang ninakaw ninyo ninanakaw nyo pati yung mga proyektong hindi sa inyo, mga hayop kayo talaga. Bukod sa budget insertions, lumabas sa allocables yung pinapaliwanag ito, we are talking about insertions iba pa yung insertion sa allocable magkaiba pa po yun. Iba pa po yung allocables kasi yung allocable nga para siyang PDAF. So, ipinapaliwanag niya yung insertion niya. Tinutulungan siya ng ICI kung paano niya ipapaliwanag yung insertion. Pero yung allocable, meron na siyang sagot? Isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism na nakakuha ng 15 billion pesos na allocables. Ito yung pondo ng DPWH na napupunta sa bawat distrito para sa infrastructure projects. Tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Tinanong tungkol dyan si Congressman Sandro, pero hindi siya sumagot. Report on your allocable. Walang sagot. Diba? Walang sagot si Gago pagdating sa allocable kasi hindi niya yan kayang lusutan. Hindi niya kayang lusutan yung allocable na yan. Tinan mo, kung kaya niyang sulusutan yan, magsasabi na siya. O kasi nakapag-practice sila doon pa lang sa insertion na inilagay ni Zaldico. May practice na sila doon. Kaya ang tapang niya magsagot. Pero pagdating sa allocable, wala pa. Hindi pa nila napag-uusapan kung paano lulusutan yun. Kaya nung tinanong siya, hindi niya dininay. Nagtago na siya sa palda ng nanay niya. Yan ang sinasabi ko. Kasabi ko nga sa inyo one mistake after another, one corruption after another. Grabe. Saan nyo dadalhin to ganito karaming pera? So sa usapin ng PDAF, dahil sinabi ng PCIJ na silang magtsuhin ang PDAF scam, pork barrel scam, king, pork barrel king, silang dalawa, kita mo, kaya niya sagutin? Hindi. Wala pa silang dito. Wala pa silang napag-usapan, wala pa silang game plan, hindi pa to dapat napag-uusapan. So kung sino ka man media na nagtanong ka, yari ka sa kanila. So manloloko itong mga ito. Mga hudas itong mga ito. Sasagot lang ang mga ito doon sa meron na silang script. Pero pag kayong talagang totoong-totoo, yung ngayon pa lang, mainit na mainit, wala yan. Hindi sasakaya, sabi ko sa inyo drug test, sasagot yung mga yan sa mga corruption na... Kasi ginawa nila yung mga corruption meron na yan silang mga escape plan. Ganun kasi kapag magnanakaw ka sa isang bangko, hindi naman, ang pinakamahirap talaga dun is how to go out with the money na ninakaw mo sa bangko. Madali naman pumasok ng bangko. Madali lang pumasok ng vault. Ang problema, paano mo ilalabas yung mananakaw mo doon sa vault? Diba? Yun ang mahirap. How to get away with the crime. So itong mga to, yung insertion nila, meron na silang escape route. Meron na silang dadaanan palabas. Dito tayo dadaan. Kumbaga may plano na sila dyan. Pag nasukol, meron na silang plano. Itong pork barrel scandal nila, wala pa sila, hindi nila to napag-isipan na na lalabas ito. Na mahuhuli sila dito. Kaya wala pa silang sagot. Ayan, tinanong, Sir, ano masasabi mo sa allocable mo? Wala, dead ma.
huli. Sa inyo hindi kayo uubra sa banateros. Kung si Sandro humarap sa ICI kahit hindi pinapatawag, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sinabi kahapon na bukas sa investigasyon kaugnay na mga kinukwestiyong proyekto sa kanya. Sinasabi niya, bukas ako sa investigasyon. Hindi naman niya sinabi na hindi siya bukas sa investigasyon. Sinabi naman na niya yan even before na open sila sa investigation. Meron nga siyang malaking libro, binagsak nga niya. Ayan na yan na yung report ng, ng DPWH. Kunin niyo na. Di ba salita ng salita si Sandro Marcos tungkol sa bilyon-bilyon na budget niya? Sinabi niya, imbestigahan niyo ako. Walang problema. We are inviting you to investigate. Mag-imbestiga. ICI, mag-imbestiga ka. Di mag-imbestiga ka. Pero ipapatawag mo ko dyan, fuck you. Nek, aambushin mo ko dyan. Kung ano yung kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Ano yung tanong mo, ibigay mo sa akin. Lahat ng dokumento, ipapasa ko sa inyo dyan sa ICI. Pero yung pupunta ako dyan, tatanungin niyo ko. Kukornerin nyo ko, putangin na nyo, hindi nyo ko kaya. Bakit? Hindi naman ang nag-deputize ng opisina na yan, si Bongbong. Kalaban namin si Bongbong. Di pag nagpunta kami dyan, nagpunta kami sa Lions din. Di nginat-ngat nyo kami dyan. Kundi ba kayo mga tanga? Hindi ba? Hindi. Ba't ako kakagat sa patibong nyo? Yung sa patibong nga namin na drug test, hindi kayo kumakagat. Walang sinabi si Pulong na a-attend siya dyan. Sinabi ni Pulong, I'm open to investigation. Mabuti nga, investigahan nila. But I will not go to ICI to humiliate myself because pupunta ako dyan, hindi ko kayang ipagtanggol yung sarili ko kasi vindictive na yung mga nandiyan dyan. Biased na yung mga nandiyan dyan. Meron na silang sets of questions na mapapahiya ako. At lalabas yan sa media, magmumukha akong kurakot. Hindi ko kayo i-dignify. Pumunta kayo sa probinsya ko, lahat ng dokumento na kailangan nyo, kunin nyo. Padaanin natin sa tamang ahensya. Isampa nyo yan sa ombudsman, isampa nyo sa NBI. Kung saan nyo man gustong isampa, haharapin ko kayo. But not in ICI. Haharap ako sa ICI. Ang pangit-pangit ng nyo dyan, nung investigation room nyo dyan. Hindi nyo man lang nga pinaghandaan Wala nga daw sariling mga gamit yung mga tao dyan Tapos pupunta ako dyan. Distrito. Pero ngayon, sinabi niyang hindi siya haharap sa pagdinig ng ICI dahil wala raw itong kapangyarihan at jurisdiksyon sa kongresista. Ginagamit lang daw ng palasyo ang ICI para sa propaganda at ginagawa raw na punching bag ang mga hindi kaalyado ng administrasyon. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinagasi? Hindi nga dinagasi Pulong, tanga. Hindi siya magpapabudol sa'yo, hindi siya magpapaloko sa'yo. Kung gusto magsuntukan kayong dalawa, hindi ka uurungan yan. Pero sabi mo, I welcome the investigation at wala tayong tinatago at walang kinatatakutan. Ano ba sinabi ni Pulong? Sinabi ba ni Pulong na hindi siya magpapaimbestiga sa ICI? Sinabi lang niya, hindi ako pupunta dyan. I am welcome. Ang problema, comprehension Ang problema, hindi kayo marunong umintindi. Sinabi ni Pulong, hindi ako pupunta sa ICI, pero welcome ako sa investigation. Kung anong kailangan nilang dokumento, ipipresenta namin. Pero hindi ako pupunta dyan. Ba't pa ako pupunta dyan? Besides, kahit sa COA kayo magreklamo, sa NBI, sa DOJ, Ombudsman, Sandigan Bayan, ready ako dyan. Sinasabi ba ni Pulong na ayaw kong magpaimbestiga? Hindi ako magpapaimbestiga, nek nyo. Walang ganun. Hindi yan katulad nila Marcos na ayaw magpa-drug test. Comprehension ang problema mo dito, Tinyo. Yung wala kang utak, yun ang problema mo. Si Congressman Pulong, ano raw nangyari sa sinabi niyang wala siyang tinatago at walang kinakatakutan? Sagot naman ni Congressman Pulong, hindi siya umatras. Umayaw lang siya sa palabas. Giit pa niya, hindi raw siya ipinanganak kahapon para mahulog sa patibong nila. Hindi rin daw siya parte ng Appropriations Committee noong nangyari ang mga anomalya. Kaya hindi raw siya ang dapat humarap sa ICI. Kaya nga dito makikita mo talaga na yung mga komunista at saka itong si administrasyon ni Bongbong, ano na talaga sila? Married na talaga sila, kinasal na talaga sila. Kinasal na sila para talagang huntingin itong mga Duterte. Daon na ng hiniling ni Tinyo na imbestigahan ng ICI ang nasa 4 na bilyong pisong halaga ng anyways, ito isa pang balita. Ang dami nating balita ngayon Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa